Mag-inang balikbayan na natagpuang patay o nakalibing sa likod bahay ng kapatid ng biktima ay isang OFW pala yung ina at Japan citizen naman yung anak. Naaagnas na nang matagpuan sila at ayon sa balita nawawala ang 5 milyong pera na dala ng mag-ina na pinagkatiwala sa kapatid niya na si Ligaya na ipambabayad sana sa house and lot na binili nila. Naaagnas na ng matagpuan sa Tayabas, Quezon ang mag-inang balikbayan galing Japan. Sumuko na ang isa sa mga person of interest sa krimen na kapatid mismo ng isa sa mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Doon ka sa tubig kaya at nababad na yung mga dugo doon sa tubig. Pebrero 22 ng gabi nang ma-recover ng pulisya ang mga maletang ito sa ilalim ng tulay sa Tayabas, Quezon. Ang isa sa mga maleta may lamang mga unan at kumot na may bahid ng dugo. Ang mga maletang yan na pag-alamang pagmamay-ari ng mag-inang natagpuang patay sa isang subdivision sa Tayabas nitong Huwebes, March 14. Naagnas na ang mga bangkay nang makuha sa hukay na hanggang hita ang lalim. Kinilala ang mga biktimang sina Lori Litada, 54 years old, isang OFW, at anak niyang si Mai Motegi, 26 years old, isa ng Japanese national. February 21 pa huling nakita ang mag-ina na kararating lang ng Pilipinas mula sa Japan. Ayon sa mga pulis, person of interest sa krimen ang nakatatandang kapatid ni Lori na si Ligaya Olivia Pahulas at kanyang mister na si Charlie Pahulas. Sa bahay na mag-asawang Pahulas nakituloy ang mag-ina pagdating nila sa Pilipinas. Isa sa mga tinitingnang motibo ang alitan ng magkapatid na sina Lori at Ligaya tungkol sa pera. Lalo't na pag-alamang nawawala ang nasa 5 milyong pisong pera na dala ng mag-ina pag-uwi nila mula sa Japan. Pambayad daw sana ang pera sa biniling house and lot ng mag-ina. Mukhang pinagtitiwalaan nila sa pera itong si Ligaya. Pinagplano, alam na nila ng pera. Nawawala din si Charlie. Pwede natin maging person sa interest. Sa ngayon, hawak na ng Tayabas Police si Ligaya matapos sumuko kahapon sa Piodoran Police sa Albay. Nagtago pa raw sa Sorsogon si Ligaya bago sumuko. Ayon pa sa mga pulis, nagtangka pang magpakatiwakal si Ligaya nang uminom siya ng pesticide. Handa naman daw makipagtulungan sa investigasyon ang pamilya ni Ligaya. Pinaghahanap pa ng pulisya ang asawa ni Ligaya na si Charlie. Isinasa ilalim na sa pagsusuri ang labi ng mag-ina para malaman ang tunay na ikinasawi ng mga biktima. At dito sa isang video ay umamin na yung kapatid na siya nga ang pumatay sa OFW at sa anak nito. At ayon sa suspect ay 4 silang gumawa ng krimen na ang dahilan ay pera. Hampas ng tubo ang pumatay sa OFW at mga saksak naman ang pumatay sa anak nito. Hawak na ng pulisya ang pangunahing suspect sa pagkamatay ng mag-inang balikbayan na 3 linggong nawala at natagpo ang patay sa Quezon. Ayon sa Tayabas City Police, umamin sa krimen ang kapatid ng nakatatandang biktima. Sabi raw ng suspect sa pulisya, 4 sila magkakasama nang gawin ang krimen. At ang isa raw ay ang kanyang asawa. Hinapas daw nila ng tubo ang ulo ng nakatatandang biktima at saksak naman ang ikinamatay ng kanyang anak. 3 linggong nawala ang mga biktima ng mga balikbayan bago natagpo ang nakalibing ang kanilang bangkay sa likuran ng bahay ng suspect. Para sa akin, kung may death penalty sa Pilipinas ay nararapat ang mga suspect na mapatawa ng parusang kamatayan. Dahil hindi makatao ang ganito na papatayin mo ang sarili mong kapatid dahil lang sa pera. Sobrang nakakalungkot at nakakaiyak ang balitang ito. Pero hindi naman lahat na pamilyang Pilipino ay kagaya sa kanila na sakim na kayang pumatay dahil lang sa pera. Malas mo na lang kapag napunta ka sa pamilyang ganito. Kaya sa mga OFW or mga Pilipino na nakakaangat ng buhay sa ibang bansa, ay huwag masyadong maging open sa pera lalo na kapag malakihan ang pinag-uusapan. At huwag masyadong ipagkakatiwala kahit sa kamag-anak. Dahil kapag nasilaw sila ay pwede kanilang pagplanuhan at ang worst ay pwede kanilang patayin gaya sa nangyari sa mag-ina. Rest in peace.